Mga kapuso, andito na po tayo sa third part po natin ho. Yung kanina pong pinakita ko sa inyo, yung malaki yung dial niya, kaya hindi mailabas itong makina niya. Andito na po tayo. Paano po ang technique naman ng pag-assemble sa kanya para maibalik natin yung salamin niya, pati yung makina niya. Ito po yung dati ha, yung pinakita ko sa inyo, pinagkuha na natin ng parts, saka yung mga pyesa na nagagamit natin dyan. Ito po. Tabi ko muna po ito ha. Yan. Dito muna po tayo. Ikakabit muna po natin itong ano niya, yung dial niya. May stand naman po dito yan. May stand po, kaya hindi siya iikot. Gamit po kayo ng eye loop ha. Yan. Pag naikabit nyo na po yung ano niya, yung unang hila po, alam niyo naman po ito, no? Lagi ko sinasabi, yung unang hila po, sa date po yan, 19, 20, ilalagay niyo po siya sa 12. Kasi 12 po ngayon eh. Ay, 13 po pala. O, tama, 12 po tayo, 12. Lagyan natin sa 12. Yan, 12. Pagkalagay po sa 12, pangalawang hila, ikutin lang po natin ng clockwise. Antay po natin po, tulad niyan, 12, lilipat na sa 13. Pipitik po yan. Ayun, 13. Pwede na po natin ilagay yung dalawang kamay niya. Yung hour hand, saka minute hand. Ano rin yan po, magandang inspirasyon po to. Yan, tulad po ng lagi kong sinasabi, paulit-ulit, para lang po huwag niyo malilimutan, kahit na anong klaseng relo po yan, kahit dalawa lang ang kamay, 1 seconds, pwede po. Yung hour hand, tapat niyo po sa 12. Yan, pagkatapat niya sa 12, yun naman pong minute hand. Itatapat nyo rin po sa kanya. Yan. Sisilipin nyo po para maganda yung ano niya, yung distance silang dalawa, hindi sila magsasayad, hindi magdidikit. Yan. Pagka natama nyo na po sa 12, tapat na po siya pareho sa 12. Pihitin nyo po ngayon. 12 ng madaling araw po yan. Kaya lumipat yung date niya. O. Ilipat nyo po sa 12 hours uli. Para sa tanghali po yun kanina. Ayan, 12 hours. Pihitin nyo lang po. O, alas 12 po. Eh, anong oras na po ngayon? Alas 5:50. Itapat nyo po siya sa alas 5:50 ng hapon. Ayan, 50. Yan po, 50. Tapos ibalik nyo na po ito ngayon. Itong pihitan. Yan. Balik nyo po siya dyan. Yan pong 10 minutes ngayong natitira natin bago siya pumatak yung minute hang sa 12. Antayin po natin siya kasi dalawa lang po yung hands niya eh. Doon natin malalaman kung nag-move siya. Antayin lang po natin ha. Itatabi ko lang po ito para makita nyo yung paano yung gagawin natin dito sa pagbabalik ng salamin niya. Yan po. Yan. Antayin nyo lang po. Kahit 5 minutes lang po, makikita nyo na kung nag-move. O yan, kanina po yan 50. O ngayon 52. 52 minutes na o. Pagka nakita nyo na pong nag-move siya, ibabalik nyo na siya dito sa may kaha niya. Aalisin muna nyo yung pihitan niya. Aalisin nyo po yung pihitan niya.
So may butas po uli, diin nyo lang po bago nyo hilahin. Yan. Pag nahila nyo na po, alisin nyo muna. Alisin nyo. Pag naalis nyo na, lagay nyo lang ito muna to doon. Yan. Tapos, di ba po ito hindi magkasya dito sa likod? Kaya hindi nila mailabas itong makina. Hindi mailabas itong makina na to. Kasi kasama niya tong dial, hindi mailabas. Kaya dito po pinalalabas yan. O, ipatong nyo lang po doon sa 12. Tapat po ng alas 12. O, di nasa loob na rin po yung makina sa likod. Tapos, ilalagay nyo po ito ngayon. Ito pong stem nya. Babalik nyo po. Yan. I-maintain nyo lang pong nakataob na ganyan. Silipin nyo lang sa ilalim. Kasi babagsak po yung dial nya pagka itinaob natin siya. Hindi nyo lang po. Yun. Pag nadainin nyo na po, ito na po ang technique dyan. Siguraduhin nyo lang itong lapat din to pinaka-date nyo. Yan. Kailangan po nakalapat siya. Pag nakalapat na po siya, ito po ngayon yan. Ito po, hindi na po natin kailangan itong maliit. Kasi pantulak lang po sa makina to sa likod kanina para may tulak yung salamin. Ito naman po kailangan natin ngayon. Dito na po tayo ngayon. Ito po, napili ko kanina. Titignan niyo po sa ilalim nito. Kung tatapat siya o tutukod siya dun sa ilalim. Para, yun ang ilalagay niyo sa ilalim. Palagay sa ilalim, ipapatong nyo ito ngayong makina sa kanya. Yan. Patong nyo lang pong ganyan. Pagkapatong, dito na po tayo sa salamin niya. Kung paano po natin naalis kanina, ganoon po. Bugahan nyo lang po ng hangin natin. Itong hangin. Bugahan lang po ninyo. Bugahan. Para mawala yung maliliit na chips. Patong nyo na po siya. Yan. Tignan nyo po Pagkapatong po, di nandiyan ang salamin. Kailangan, delikado yan. Kung basta nyo lang ididiin, may bakal dito yung didiin. Ito po ngayon ang papel nito. Yan po. Yung plat natin, di ba? Ito may mga bilog. Ito po, may mga bilog yan. Malalalim, yung kabilaan. Ito po flat. Ito po ngayon ang ilalagay natin dito. Pero bago nyo po lagyan, kailangan po meron kayong kahit 5 pirasong chips ng typewriting na patong-patong na ganyan. 5 chips po yan para kumapal. Papatong nyo muna po yan doon sa salamin nyo. Yan. Tapos angat nyo. Lagay nyo na ngayon ito. Yung flat po ang sa ilalim Ilagay nyo po ngayon ito. Yan. Tago nyo, idikit siya. Ibaba siya ngayon. Yan, baba nyo siya. Pag naramdaman nyo na pong lumapat siya, silipin nyo muna. Para yung typewriting niya, saka yung didiinan nyo sa ilalim doon sa kabila, makita nyo, lapat siya. Para pagdiin ng salamin nyo, flat siya, hindi po siya nakastagilid kasi puputok po yung salamin nyo. Kaya yung pong pag-iingat ang sinasabi ko, lagyan nyo lang po ng pag-iingat lagi. Ito po, tulad niya, nakatapat na. Didiinan na po natin ngayon. Pihitin nyo po ngayon. Pihitin nyo lang po. Yan, kalkulahin nyo lang po. Pagka mahigpit na to, yung pihitan, sabihin, mahigpit na po sa baba. Dumiin na po siya. Tanggalin nyo na po. Ngayon, pagka ano nyo,
Tanggalin nyo lang po yung plot nating ipinatong, tapos yung typewriting na inilagay, tulong po yun dun sa salamin. Ngayon po, kabit na po siya. Kita niya? Kabit na po yung salamin niya, pati yung makina niya sa ilalim. Gawa na po siya. So maliwanag na, dagdag kita. Ngayon nyo po ilalagay yung pihitan nyo. Ayun, yung pihitan, andun po. Ayun. Ayan, yung pihitan. Ayan na po yung pihitan niya. So, ilalagay nyo po yung spacer nyo. Ito po, ilalagay nyo yung spacer. Yung pong malalim, always, dapat nakatapat dun sa, ano niya, nakatapat dun sa pihitan niya, yung malalim. Yan. Yan po ang iingatan nyo, ha. Saka mamahalin nyo po yung trabaho natin para dagdag kita natin. Ito na po yung takip. Ito, yung takip. Yung kanina pong binuksan natin. Balik lang po natin. Hanapin lang po natin yung may gatla dito sa takip. Hanapin lang po natin yung may gatla. Bago natin pipisilin, kailangan po yung may gatla nakatapat dito sa may pihitan. Dito. Pagka naano niya na po, pwede niyo na po siyang idiin. Didiin nyo. Okay na po siya. Kanya, kunin nyo po yung mga idea natin, ha, kung paano. Ngayon, pag hindi nyo po makuha yung itong takip, hindi nyo matakpan ngayon, hindi kaya ng kamay, alam nyo naman ng papel din nito, yun naman po ang gagamitin nyo. Nakahiga naman po siya ngayon. Yan, nakahiga. Tapos kuha lang po kayo ng katapat niyang sukat doon sa taas. Pandiin po ngayon yan. Padiin. Yan. Padiin po ngayon para yung takip nyo, lumapat siya. Yan. Yan na po. Kaya malaki po ang gana nito. Kaya masarap po pag meron kayong ganito. Wala kayong kakabakabang gumawa. Lapat na po siya. Pati salamin niya, lapat na po. Pera na po. Yan. Kunin niyo po yan, ha. Salamat po. God bless po uli. Lagi ko po sasabihin niya. Kasi siya po ang pinanggagalingan ng lahat.